Magandang araw po. Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, September 1, 2023. At latest update sa bagyong Hana. Meron pa rin tayong update regarding sa ating monitor na si Severe Tropical Storm Hana with international name na Haikui. Huli pong namataan ang sentro ni Bagyong Hana, 870 kilometers silangan ng extreme northern Luzon at taglay pa rin ang hangin ng 110 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro at pagbugso hanggang 135 kilometers per hour. Kumikilos pa rin ito west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, itong si Bagyong Saula ay from super typhoon, naging typhoon na lamang po, no? Ito si dating Bagyong Guring at namataan 530 kilometers kanluran ng Itbay at Batanes at patuloy ang paglayo sa ating kalupaan pero patungo dito sa may southern China kabilang Hong Kong and Macau. Itong si Bagyong Saula, Severe Tropical Storm Hana at isa pang Severe Tropical Storm sa malayong parte ng ating Pacific Ocean ay nag-enhance po ng habagat or southwest monsoon lalo na dito sa malaking bahagi po ng Luzon. Meron din po tayong monitor ng mga cloud clusters dito po sa may silangan ng ating bansa, dito sa may loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Possible po na may mabuo na low pressure area within 24 hours and over the weekend is possible na ma-develop into a tropical depression. So patuloy po tayong magmo-monitor. Ito yung latest track ng pag-asa regarding po kay Bagyong Hana. Kung mapapansin po nila, patuloy na unti-unting bumababa po yung track nitong si Bagyong Hana. So inaasahan po within the next 3 days ay kikilos west-northwest ang Bagyong Hana. In terms of intensity, possible po na mamayang hapon ay lumakas pa ito bilang isang typhoon. Pero throughout its course dito sa may parting Taiwan and China, hindi naman natin inaasahan na magiging super typhoon or napakalakas ito na bagyo. In terms of its track, meron po tayong bahagyang pagbaba at bahagyang pagtaas. Meron pa rin tayong cone of uncertainty na tinatawag. So ito sa ngayon ay posibleng maglandfall po dito sa may parting northern Taiwan pagsapit po ng Sabado ng gabi or bukas ng gabi hanggang Sunday ng madaling araw. And then eventually pagsapit po ng Sunday ng hapon ay maglandfall po dito sa may parting parting eastern China at lumabas ng Philippine Area of Responsibility Sunday po ng hapon. Pero possible din po na mapaaga ng bahagya yung paglabas ng Philippine Area of Responsibility nitong si Bagyong Hana, maaari pong Sabado ng gabi patungo na dito sa may parting Eastern China at hindi maglandfall dito sa may Taiwan. So patuloy po tayong maki-update sa mga ilalabas po na updates ng pag-asa. Samantala, yung ang lawak naman po nitong si Bagyong Hana, kung mapapansin nila is bahagyang lumaki into 600 kilometers po. So habang lumalagpas dito sa may parting North Philippine Sea itong si Bagyong Hana, is kung mapapansin nila, mababa yung chance na dumikit pa yung malakas na hangin sa kalupaan po ng Luzon. So mababa rin yung chance na magkaroon pa rin tayo ng tropical cyclone wind signals. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, asahan pa rin ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na dito sa Luzon. Meron pa rin tayong 50 to 100 millimeters na ulan kada araw for the next 3 days po o hanggang sa linggo dito sa Luzon. Kabilang ng Ilocos Region, Abra, Benguet, dito rin po sa Central Luzon, kabilang ang Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, and Bulacan. Sa Calabarzon, pinaka-apektado ang Rizal, Cavite, and Batangas. At pagsapit ng linggo, apektado naman ang Calamian Islands sa Palawan at lalawigan din po ng Antique. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa. Possible po yung mga light to moderate with at times heavy rains. Samantala, for the next 3 days, mas maraming ulan po ang posibleng bumagsak dito po sa Metro Manila, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. 100 to 200 millimeters per day po ang posibleng bumagsak doon. Kaya asahan din po yung mga minsan malalakas na mga pag-ulan, moderate to heavy with at times intense rains. So mas mataas yung chance na magkaroon po ng mga heavy rainfall warnings in these areas. Pagdating naman po sa mga class suspensions, kapag meron tayong orange and red rainfall warnings, ay automatically po ay suspended ang klase from kindergarten hanggang grade 12 or senior high school po. At depende pa rin po sa inyong local government units. Kung wala naman tayong red or orange rainfall warnings, ay pwede pa rin tayo magtaas or pwede pa rin tayo mag-suspend ng klase at ng trabaho. In terms of malalakas na hangin, possible pa rin po ang gusty conditions kahit malayo po yung bagyo sa ating kalupaan. Ito po ay dahil sa habagat. For today, asahan po sa Cordillera Region ang mga pagbugso ng hangin habang ngayong araw hanggang sa linggo. Asahan din po ang mga pagbugso ng hangin over Batanes, Ilocos Region, ganyan din sa malaking bahagi ng Central Luzon, Zambales, Bataan, Bulacan, and Aurora.
Dito rin po sa Metro Manila, malaking bahagi ng Southern Luzon, Calabarzon, Mimaropa, and Bicol Region, gayon din sa Western Visayas at sa northern portion of Eastern Visayas. Mas malakas po yung hangin dito po sa may coastal areas at sa mga bulubundukin na lugar. Meron din po tayong gale warning pa rin sa malaking bahagi po ng ating bansa. Dito pa rin po sa may northern seaboard of extreme northern Luzon po, dito rin po sa may Ilocos Region, hanggang 5 metrong taas na mga pag-alon po ang posible, habang sa natitirang baybayin naman ng Luzon, dito rin po sa may Western Visayas, except dito sa may parting Negros Occidental, at sa seaboard ng Northern Samar, meron tayong 2.8 to 4.5 meters. So nasa 1.5 palapag po ito ng gusali. Delikado ang mga pag-alon nito sa maliliit na sasakyang pandagat. So maaari po magkaroon ng mga sea travel suspensions for small sea vessels, at delikado rin yung mga pag-alon sa mga katamtaman at malaking sasakyang pandagat. Ngayong araw, asahan po yung pinakamalaking tsansa ng mga pag-ulan dito po sa western sections kabilang ng Ilocos Region, Abra and Benguet. Dito rin po sa may Central Luzon, Zambales, Bataan pa rin, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija and Bulacan. Dito sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, at dito rin po sa Occidental Mindoro. So mag-ingat sa mga posibleng pagbaha or pagguho ng lupa. Lahat po ng mga pag-ulan ay dahil sa habagat. Samantala, dito naman sa rest of Cordillera Region, Batanes and Babuyan Islands, rest of Central Luzon, rest of Calabarzon, and rest of Mimaropa, asahan din po yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms ngayong araw, habang sa ilang bahagi pa ng Cagayan Valley and Bicol Region, bahagyang maulap at minsang maulap ang kalangitan, nasasamahan lamang po ng mga saglit na mga pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Sa ating mga kababayan sa Visayas, Antique pa rin po ang pinakang uulanin epekto ng southwest monsoon, and for the rest of Visayas, bahagyang maulap at minsang maaraw naman po ang kalangitan. May chance rin ng mga pag-uulan, lalo na sa malaking bahagi ng Western Visayas, tanghali pa lamang at possible din po yung mga pulupulong ulan sa hapon at gabi. Sa ating mga kababayan sa Mindanao, pinaka-apektado pa rin po ng southwest monsoon itong western sections. Sa Buanga Peninsula and Bangsamoro Region, hindi naman po tuloy-tuloy yung mga pag-ulan, bahagyang maulap na kalangitan pero mas mataas ang tsansa ng localized thunderstorms. Dito pa rin sa may northern Mindanao at sa may bahagi po ng Caraga Region, itong Surigao del Sur, Agusan del Sur, mataas din po ang chance ng mga pagkidlat, pagkulog, pagsapit po ng hapon at gabi. For the next 3 days, asahan pa rin ang epekto ng southwest monsoon or habagat na siyang pinalalakas ng mga bagyo sa silangan po ng ating bansa. So for Metro Manila, for the next 2 days, paminsan-minsang malakas na ulan pa rin po ang mararanasan. So kung lalabas po ng bahay, ay magdala po ng pananggalang sa ulan or even sa baha. At pagsapit naman ng Lunes, bahagyang hihina ang mga pag-ulan, kalat-kalat na ulan and thunderstorms, dulot pa rin ng habagat. Sa mga mamamasyal po over Baguio City, magdala po ng payong dahil asahan pa rin ang maulang panahon for the next 3 days. Meron tayong mga light to moderate with at times heavy rains dulot ng habagat, so mag-ingat din po sa mga pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan over Bicol Region, by tomorrow, asahan pa rin po ang generally fair weather conditions apart from some localized thunderstorms sa hapon. Then pagsapit ng Linggo and Lunes, malaking bahagi ng Bicol Region ang maulap ang kalangitan at sasamahan din ito ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Sa atong mga kaigsuonan din na over Metro Cebu for the next 3 days ay bahagyang maulap hanggang kuminsan maaraw ang kalangitan lalo na bukas. Then may chance po ng mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon at gabi. At panghuli sa atong mga kaigsuonan din na over Metro Davao, mainit at malinsang ang panahon ng mararanasan for the next 3 days. Mayroong mga pag-uulan, localized thunderstorms lamang po, so wala itong kinalaman sa bagyo or low pressure area.